Alright guys, andito ako ngayon sa living room namin at medyo relax lang ako dahil gusto kong meron akong topic na gusto kong i-share sa inyo dahil medyo hesitant akong gawin ito and matagal ko na kasi din itong hindi nagagawa. So, mo si Bad nandito. Tapos ando dun si Dude. Ewan ko kung nakikita nyo. Pero anyway, nag-enjoy lang po kami ngayon dito sa living room. So, ang gusto ko po kasing sa inyo, i-share ngayon, yung aking plano next year, na hindi ko nga po kasi hindi po nagsisik in sa mind ko. What I'm trying to say is yung Philippine passport ko. Hindi ko po kasi siya ina-update dahil una sa lahat wala naman akong balak magbakasyon sa Pilipinas, lalo na nung nagkaroon tayo ng COVID, nag-iba yung points of view ko when it comes sa pagbabakasyon sa Pilipinas way back nung nagkaroon tayo ng COVID. Kasi ang daming mga rules and regulation, ito yung gagawin mo, ganyan. So, mas lalong hindi ko pinush na i-update ko yung aking Philippine passport. Now, ngayon, dahil tumatanda na ako, I mean, nadadagdagan yung edad ko every year. Kasi, again, wala kasi akong balak magbakasyon sa Pilipinas, which nasabi ko naman yan sa mga kapatid ko. Pero, I realized na, you never know, someday, somehow, kailangan talaga is updated yung Philippine passport mo kasi kung minsan merong mga plano na dapat ipupulso mo. But anyway guys, ngayon nung YouTube channel, tumingin ako sa YouTube para lang magkaroon ng idea presently kung paano ba ipaprocess yung Philippine passport. Kasi po nung nasa California po ako, by mail lang po yung ginagawa kong pag-update ng aking passport, and within 7, 10 or sabihin na natin 15 days, natatanggap ko na yung updated or upgraded passport ko kasi by mail nga po. Pero dahil nga nung nagkaroon tayo ng COVID, nagbago. So, kailangan face-to-face, kailangan pupunta ka pag ina-update mo tama ba ina-update mo yung passport mo. So ngayon, dahil lang sa upstate New York ako, dahil nanood nga ako ng YouTube channel just to get an idea na ito yung link na pupuntahan mo, blah blah blah. So I found it. So ibig pa lang sabihin, since I'm from upstate New York, sa New York ka pupunta. So ngayon, meron nga akong site na nakita. And nakita ko nga yung mga requirements and all that. Sa requirements, dahil nakita ko nga yung site, kompleto na ako. Ang ko lang nga is, pagka ganun pala, pagka online appointment, pag kinlik mo yon, kailangan make sure na doon, ayun yung talagang date na pupunta ka face to face. Hindi ako makapag decision right away kasi dito po kasi sa upstate New York, minsan ang weather po namin is 6 months winter weather na po. Ang plano ko po kasi is May dahil dalawang purpose din bakit gusto kong May. Dahil yung month of May is birthday yun ni Andy, and nire-reserve ko para kahit papano dalawa ang purpose ko kung bakit gusto ko pumunta ng New York, to upgrade my passport nga. Plus, gusto ko naman na kami dalawa ni Andy, we celebrate his birthday on vacation. So, meaning, kasi matagal-tagal na rin po kami hindi nagbabakasyon. So, that's what I'm planning to do next year, 2024, month of May. Kaya ko po na-share sa inyo kasi nung nagpunta ako ng YouTube just to get an idea, ganun po pala yung pagpaprocess ngayon to upgrade your Philippine passport. Sorry kung may narinig po kayo, si Bad po yun and may ginagawang business
doon sa kanyang tidy house. But anyway, balik po tayo sa usapan natin. Bali, ang requirements po nga is marami siyang list, and ang bayad po ng fee is $60. Bali, they're accepting cash or money order. Hindi po sila nag-accept ng personal check or credit card. Kailangan po is cash at saka money order. Yun po. So, yun po yung medyo na-excite ako dahil ganun. Na-excite in a sense na ganun pala yung pagpaprocess ngayon ng Philippine passport. Kailangan face-to-face ang pagpaprocess mo. So, kailangan pupunta ka talaga at para makita ka nila and i-submit mo yung mga requirements and all that. Again, sa mga requirements, kompleto na po ako. Yun nga lang po, yung aking appointment online. Hindi pa ako makapag-decide kung anong date, pero tina-target ko nga is second week of the month ng May. Yun yung tina-target ko. So, yun po yung gusto kong i-share sa inyo. And nabanggit ko nga din po sa mga kapatid ko, yung youngest sister ko, youngest brother ko, plus yung sister ko sa Japan, na i-upgrade ko yung passport ko para you never know, dahil again, you never know, pwede akong magbakasyon sa Pilipinas with the ready Philippine passport na ipapakita ko nga po sa immigration. Yun po yun. Pero hindi ako talaga sure kailan ako magbabakasyon or magbi-visit sa Philippines. Bali, hindi naman nakakapagtaka, yung parang nagulat lang ako na ganun pala yung pagpaprocess ngayon ng Philippine passport. So, kailangan pumunta ka nga face-to-face, blah, blah, blah. So, yun po yung unang target ko, 2024, month of May, to upgrade my passport. So, other than that, meron din akong kailangan din ko ding, kasi mas safe or mas nakaka-save ako ng pera kung pag nagbakasyon nga ako, kailangan sa bahay namin sa Pilipinas para naman kasi hindi ako yung tipong pagka nagbakasyon magpapabook at mag-i-stay sa hotel. Sayang lang po kasi yung pera. So, ang ano ko is gusto ko sa bahay para yung mga expense, yung mga grocery and all that, mailalagay ko sa bahay namin. Ngayon kasi yung bahay namin hindi ko pa may mention sa big sister ko na I am planning to fix yung sa bodega po namin dahil gusto kong pagandahin, dahil yun yung gusto kong maging kwarto ko kung sakasakaling bibisita nga po ako ng Pilipinas. At least meron akong matutulugan, may shower, may bathroom. Yun po yung plano ko doon sa bodega po namin. And hindi ko pa nababanggit sa sister ko, sa big sister ko, pero yun yung pinupush ko na aayusin ko yung bodega. So, yun, para lang makapag-save lang po ako ng money kasi sayang po yung sayang po yung ibabayad mo sa hotel. Mas maganda na yung ibabayad mo sa hotel is pangbili mo na lang ng grocery sa pamilya mo, sa bahay, you know that, kasi lang naman ako practical lang naman ako. Gusto ko lang talaga is alam ko kung saan napapapunta yung pera ko, kasi minsan kasi yung siguro yung iba may budget, may kaya nilang bayaran yung mga booking nila sa hotel for certain days, pero ako nanghihinayang kasi ako kung meron naman po akong mapag-i-stayan sa bahay namin, din sa bahay na lang ako mag-i-stay sa amin, and yun nga lang po, papagawa ko muna yung bodega. So, yun yung mga gusto kong i-share sa inyo. And palagay ko marami ding mga Pilipino na medyo hesitant, or I would say hindi naman hesitant, yung para lang questionable din sa kanila na
maganda magbakasyon dahil iba na yung siguro balik back to normal na and all that. Pero ewan ko, ano pa rin ako kasi nung nagbakasyon po ako sa Pilipinas, wala pong problema. Yung bali ang pinuntahan ko lang po is nagbayad po ako ng travel tax. Other than that, wala na. Hindi na yung tinatanong pa yung kasi nga po yung nangyari na-encounter natin yung COVID. Nagbago po talaga yung rules ng travel and nakakashock po talaga. So siguro yun yung isa yun sa mga kadahilanan na bakit karamihan sa ating mga kababayan na ayaw magbakasyon sa Pilipinas. Kasi unang-una nga, magastos. Tapos pangalawa, may rules pa na ganyan. Yung dito ka titira, mag-stay ka sa hotel with your own expense. Yung pa namang mga OFW, 2 weeks vacation lang ang allowed sa kanila ng boss nila. Kailangan bumalik na sila sa Pilipinas after 2 weeks. Yun nga lang, nagkaroon na ng COVID. And siguro nagkaroon talaga ng negative impact sa mga nagbabakasyon sa Pilipinas na nagkaroon na ng COVID. Kaya parang wala na silang, hindi na pumapasok sa isipan nila na magbabakasyon pa ba ako or hindi na. Yung siguro, yung mga walang problema sa mga, ibig ko sabihin yung iba kasi, syempre mga vloggers yan. Sila, wala naman silang boss na kailangan ito yung dapat mong gawin within certain weeks or days, kailangan bumalik ka na sa trabaho mo. At least yung mga yung mga nagbabakasyon sa Pilipinas, kadalasan nakikita ko sa YouTube, wala naman silang trabaho. So hindi katulad ko na masyado akong skeptical dahil karamihan po talaga dito within 2 weeks kailangan, for your 2 weeks vacation, kailangan bumalik ka na talaga sa opisina. Kasi if not, tatanggalin ka sa trabaho. Ayoko mangyari yun. Kaya, yung iba siguro talagang, inaano na lang nila na, sige, ipas na lang natin yung pagbabakasyon. Although masarap magbakasyon dahil makikita mo yung mga relatives mo, makaka-relax ka. Ewan ko lang kung makaka-relax ka dahil napakamahal po ng expense sa Pilipinas. Super mahal. Hay nako. So, ayun, hopefully nga, kasi I am 63 years old and inaano ko na lang po yung mga certain years kung kailan ba ako po pwedeng magbakasyon sa Pilipinas na wala akong iniisip na boss dahil gusto ko yung oras ko is oras ko. Hindi ako ninenervous na matatanggal ako sa trabaho and all that. So, kinukonsider ko siguro sabihin natin siguro mga 5, 6, 7 years to go pa bago ako makapagbakasyon sa Pilipinas. Pero, yung sinabi ko nga po sa mga kapatid ko na at least every year, meron akong plano and yung plano ko nga is paayos ko yung bodega. So habang dumarating yung mga panahon, at least, meron akong accomplish na po pwede kong magpag-stayan ko, magbabakasyon nga ako ng Pilipinas na I am ready, na wala na akong iniisip pa na, yun nga, yung kailangan bumalik ka pa ng trabaho and all that. Meaning, settled na ako, na wala akong iniisip, wala akong confusion sa mga plano ko if I am planning to visit Philippines. Okay, guys. So, eto guys, ito yung old passport ko. Kinubayaran ko na lang po kasi may number po dyan. So, ito yung una kong passport nung pumunta po ako sa US. Tapos, ito yung pinarenew ko po nung nasa California ako. So, kinover ko po kasi may numero dyan. So, eto nga po yung i-upgrade ko next year, 2024. And sabi ko nga po sa inyo, meron po, dun sa napanood ko nga po sa YouTube channel, meron pong link doon na kailangan, yun ang pupuntahan mo. And I got it. So, ito yung mga requirements. Ito yung aking requirements. Ready na nga ako. Ang kailangan ko na lang po talaga yung
appointment ko face-to-face, which is next year nga po, 2024. And tinatarget ko nga po is May. So, sabi ko nga po sa inyo, yung processing fee, ang ina-accept lang po talaga nila is cash or money order. And ang charge po ng processing fee is $60. So, ayan po yung mga requirements. And again, ready na po ako. Hinihintay ko lang po talaga yung target ko kung anong date na po pwede ako online appointment, which is May nga. And hopefully, hindi naman, kasi meron akong 1 week vacation na naka-reserve. So, at least, yung time na yun, makakabakasyon kami ni Andy. And at the same time, makakapag-relax kami for certain days. So, anyway guys, maraming pong salamat sa pagsusubaybay ng aking channel. And please like this video and don't forget to click the notification bell para naman po nanonotify po kayo kapag may bago akong video. Anyway guys, maraming pong salamat and I will see you on my next video. Bye for now! Thank you guys for watching. Please subscribe to my channel. Goodbye. Love you all.